Pong nag-resign mga kaibigan na Special Advisor sa National Task Force laban po sa COVID-19 ay nagsalita na po mga kaibigan. At ayon po sa kanya dapat daw managot ito pong DOH dahil po sa kapabayaan nito at pagwawalang bahala sa buhay ng maraming tao dito po sa pandemic na COVID-19. Ito namang si Presidente Duterte mukhang nagkakasakit ng taka. At siya po mga kaibigan naitanong pa sa sarili kung bakit daw nagsasalita itong si Tony Liachon. Ito po yung opisyal na nagsisilbing special advisor sa task force laban po sa COVID-19. Nagtaka pa no? Kailan huli na lahat, tsaka nagtaka. Yan ang napapala, mga kaibigan, kapag ang gobyerno itinuring na kalaban ang pamamahayag. Nakalimutan nila na ang mga mamamahayag o anumang mga nagpapahayag sa media, mga kaibigan, na mas pinaniwalaan pa ang fake news. Diyan sila diyan sila nakasampay sa fake news ng mga troll. Kung walang troll, hindi sila magiging makapanunungkulan sa gobyerno. Mas naniwala pa kayo diyan sa mga parang mga bulating nagsulputan, yan ang mapapala ninyo kasi itinuturing ninyo na ang mga pagpuna paglaban sa pamahalaan. Di ho paglaban sa pamahalaan yan. Mamaya gusto ninyo paliliwanag ko yan lagi naman nating ginagawa yan Ang pagpuna po sa gobyerno, maliban na kung ikaw komunista ka, di ba? Talaga wala nang lunas yan kahit ano sabihin mo. Kung terorista ka, talagang wala na yan. Kundi talagang ang pakay mo na lang, batikusin ng gobyerno. Pero kung bumabatikos ka, wala ka namang ganyan, mga kaibigan, mabuti ang hangarin mo. Ang hangarin ng pagbatikos, mga kaibigan, iba-iba yan. Merong personal, pero kung ang pinupuna, yung pamamalakad sa gobyerno, at saka yung mga gumagawa ng kapalpakan sa gobyerno, hindi ho problemang hindi ho problema na dapat ituring silang kalaban. Dapat nga ituring mo silang kakampi. Bakit? Dahil sa pamamagitan nila, malalaman mo kung may ginagawang mali ang mga tarantadong tauhan ng pamahalaan o wala, di ba? Paano mo malalaman pag tahimik? Ganun ba? Malalaman mo? Pag wala nang nagrereklamo, wala nang pumupuna, malalaman mo ron? Diyan tayo, naniniwala tuloy tayo na wala talagang hangarin, mga kaibigan, na lutasin ang problema ng bansang ito kapag ang mga nakaupo sa pamahalaan ayaw nila nung pinupuna sila. Dahil ang gusto nun walang maging sagabal sa kanilang tiwaling ginagawa sa gobyerno. Yun ang intensyon kapag ang media po gusto mong patahimikin. At yun namang mga nagsisip-sip na akala nila kapag pumupuna ka sa gobyerno at binusala ng bibig mo, akala naman itong presidente, yun ang tumulong sa kanya, yung sumusupil sa kalayaan ng pamamahayag. Nakalimutan niya na kaya ginagawa yun ng mga nagsisip-sip sa kanya, para maipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa, at ang pinakikita nilang katapatan nila yung busalan ang bibig ng mga pumupuna sa pamahalaan. Yun Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon po dito sa former advisor ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF, mga kaibigan,
ito daw pong Office of the Ombudsman kanilang pinupuri dahil sa pagkaka-initiate ng investigation sa ibang mga o sa mga opisyal, lalo na dito kay Health Secretary Francisco Duque, si Duque. Yun namang isang nasa Malacanang, si Roque. Ngayon, bakit nila ngayon sinasabi ito? Dito, paghihinalaan po itong inisyatibo kuno, kaduda-duda na inisyatibo daw nitong si walang ginagawang ombudsman Martires na paimbestigahan itong mga opisyal ng DOH sa pamumuno nitong si Health Secretary Francisco Duque III, mga kaibigan. Tsaka yung mga kasamahan niyang mga nagtatamasa sa harap ng kagipitan ng sambayan ng Pilipino dahil po bunsod nito pong pandemic na ito na marami po ang nawala ng hanap buhay at patuloy po na bumabagsak ang pangkabuhayang pang-ekonomiya at ng bawat Pilipino. Ito alam nyo, nakikita natin dito, di ba nung isang araw, nagsalita itong special advisor na si Dr. Tony Liachon na siya ay hindi na konektado sa National Task Force Against COVID-19 bilang special advisor. At sabi niya, ang dahilan ng kanyang bakante sa kanyang posisyon, nung una hindi niya sinasabi. Pero, nitong huli ay sinasabi niyang siya ay pinag-resign, mga kaibigan. Bakit ginawa sa kanya yon? At bakit niya, ang dahilan? Mga kaibigan, kasi po, pinupunan niya yung kawalan ng, tawag mo yun, yung sinasabi niya na dahilan walang sense, yung kawalan ng sense of urgency. Kasama na po yung lumalabas na parang cover up. Merong nangyayaring cover up sa sa bilang ng COVID-19 infection dito sa Pilipinas. At saka yung walang sense of urgency, kasama na rin dyan yung kawalan ng solusyon ng ginagawa para tugunan yung kanilang responsibilidad, mga kaibigan, walang ginagawa. Iyan ay mga nakapaloob sa sinasabi niyang sense of urgency. Kanina parang napasadahan nating makinig habang tayo'y merong ginagawa, sandali. Napakinggan ko, ini-interview kanina sa radyo ito. Para tanungin siya kung ano ang naging sanhi ng kanyang pag-alis sa pwesto. Sinasabi niya, sinadyang siya ay pagbitiwin sa pwesto. Sapagkat meron yata siyang mga nasabi, mga kaibigan, na ginagamit na dahilan laban sa kanya para siya sermonan na bakit siya nagsasalita sa media. Ang dapat daw
sila-sila lang muna nakakaalam kung ano yung nire-report. Sa pahayag niya kanina sa radyo, alin? Ano yun? Yung tinutukoy nilang mga sinasabi ko na dapat sila muna magsalita o makaalam, mga kaibigan, gawing internal. Di ba? Yun ang sabi ni Galvez. Mga kaibigan sabi niya matagal na yan Yung mga report na yan, yung mga datos na yan, na hindi nila nilalabas, hindi nila ipinababatid sa publiko ang tunay na nangyayari. Halimbawa, yung mga reported na kaso, yung hindi lang i-reported, pati yung paraan na ginagamit nila para i-deceive o lokohin ang taong bayan. Hindi nila inuulat ang katotohanan sa taong bayan para bang baliwala sa kanila ang buhay ng mga taong nanganganib mamatay at yung iba nga ay mga nangamatay na. Kaya ang sabi niya sila dapat panagutin yan Dahil sa hindi nila alam kung hindi niya masabi na direktamente kung talagang sadyang sinusuppress, pero yun ang lumalabas. Talagang ayaw ipagtapat yung katotohanan. Sa paniwala niya, itong nilalabas na mga datos na ito, ayon sa kanya ng Department of Health, lumilitaw mga kaibigan na ito'y merong pinagtatakban. Hindi ito accurate. At saka yung pamamarahang ginagamit, merong press cases, merong dating cases. Yun daw paraan sa kanyang paliwanag, kung uunawain mo, para linlangin ang publiko upang hindi malaman ang katotohanan. Katunayan, may inikot daw silang mga ospital, kasama pa yung mga matataas na opisyal ng DOH, lalo na yung si Duque. Ang idinidino dito, si Duque, tsaka yung ilang opisyal dyan sa DOH na yan na pumipigil sa impormasyon, mga kaibigan. Kung tutuusin mo raw, dahil siya'y maraming mga kakilala din ng mga doktor at nakausap sa isang meeting na ginawa ng DOH sa Cebu, kung saan-saan, nakakausap niya yung mga doktor ng bukod. At sa pagkakaalam niya, santambak ang kaso pala ng mga positibo dito sa Pilipinas na hindi niya maintindihan kung ano ang dahilan para isuppress mo. At meron siya mga suggestion na dapat gawin na ayaw ng mga opisyal ng IATF. Para bang may conspiracy pa rito para paglihiman ng taong bayan para sa cover up siyempre, kaya niya nasasabi ito, sabi niya nga, mas mabuti na yung ako'y wala. Di ba sinabi natin yan dun sa, nung si Rio, magbitiw sa pwesto. Kaya si Rio, nung nagbitiw sa pwesto, nagsalita rin, di ba? Tungkol sa irregularidad na nangyayari sa DITC. Ano sabi natin? Talagang ganyan. Makapagsasalita ka lang ng tama kapag wala ka na sa kanilang administrasyon. Kailangan malis ka Kasi kung nandiyan ka, bulag ka, magbubulag-bulagang ka, sabuatan ka sa gusto nilang mangyari, mga overpricing, katakot-takot, di ba yan ang lumitaw sa investigasyon ng Senado. Itong paglabas ni Lietcho na ito, itong kanyang pagre-resign, pagtanggal sa kanya dyan, alinman dun sa dalawa, yan ang katunayan na pinatitibay yung findings ng Senado base sa isinagawa nilang investigasyon
at pagpapatawag sa mga opisyal ng DOH na nagsalita ron. At walang naniniwala sa sinasabi na mga report ng DOH. Katunayan, walang mga ginagawa ng araw. Nagpapayo siya na ganito ang gawin, makipagtulungan sa ganon, pero wala. Mga kaibigan, binaliwala lahat yun. Kaya sabi niya ang dahilan yung kawalan ng sense of urgency. Urgent ito, hindi ba? Pag sinabi mong urgent, mahalaga yan, di ba? Sapagkat buhay ng mga mamamayan ang pinag-uusapan dito. Sana kung sila-sila lang ang mamamatay mga kaibigan, walang problema kahit na hindi nila ipagtapat. Mas gusto nga natin, ibig ko sabihin, ang gusto natin walang mahawahan, di ba? Kasi pag may nahawahan, sabi ko nga, kahit na galit ka sa isang tao, meron kasing mga tao na kapag ka nagagalit sa iba, pinagdadasal minsan o kaya laging sinasabi na, mamatay ka na sana, di ba? Dito sa pagkakataong ito dapat ang ipagdasal mo, wag sanang magkasakit. Itong hayop itong kagalit ko. Bakit? Kasi pag nagkasakit ito, magkakalat ito manghahawa ito ng iba at magmumultiply yan. Di ba? At hindi mo alam kung kailan mapupunta sa iyo yung ikinalat niyang virus, mga kaibigan. Di ba? Kaya ang ipagdasal mo, wag mahawahan yung kung galit ka sa tao dahil hindi makabubuti yun para sa iyo. Pwede kang manganib. Habang nagkakaroon ng may sakit, manganganib ka. Yan ang nga lumalabas Pati yung mga overpricing, siyempre, namimili kung kanino sila magkakamal ng salapi, mga kaibigan, dahil sa sila kausap, di ba? Yung ayaw pumayag sa kickback, hindi muna sila, i-delay nila kahit na ano pa ang dapat na gawin nila na pagkakagastusan para labanan itong COVID-19, mga kaibigan, hindi nila gagawin. Walang sense of urgency. Para bang karaniwan lang sa kanila yon. Para kang nasa karaniwang sitwasyon na laging ang mga nasa gobyerno naghahanap ng mananakaw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang sabi nito pangalan Liachon, Dr. Liachon, I have my full respect for Secretary Charlie Galvez. We will remain as good friends, lots of good memories, but I have to move on. Ang importante rito, nagsalita na siya. Kasi ngayon itong ombudsman, magtaka kayo matagal na itong si Duque, nasasangkot sa mga katiwalian. Sa PhilHealth, di ba? Tatandaan niyo yun? At baliwala, nabulgar na sila pala nag-operator din ng mga medical facilities naka-tie up ng PhilHealth. Di ba? Siyempre, sabi ko nga sa inyo, bawal sa batas lahat yan Yung ginagawa nila, kamukha nung kay Kalida. Yung public official, bawal yan magnegosyo. Kapag ang negosyo nila, lalo-lalo na, yung mapapaboran
ng kanilang pwesto. Ha? Tawag nga doon conflict of interest. Inaksyonan ba? Sino pa ngayon ang maniniwala sa gobyerno na sasabihin sumbong niyo yung korap o kaya galit ako sa korap? Ha? Sino pa maniniwala sa inyo niyan? Gaano karami ang korap na yan? Labag sa batas yun, yung conflict of interest. Oh, bakit meron security agency si Kalida? Kaya nga, ubod ng lakas ito Kaya nga ito si moto proprio to Mga kaibigan wala pang kaso, pumapasok na yan kakasuhan ka na yan Ha? Oh, mga kaibigan, kasi nagpapakita ng katapatan, di ba? Para mapabuti ang sarili dahil siya ay nangongontrata rin ng security o nagpo-provide ng security service sa mga ahensya ng gobyerno. Number 1 na sa PAGCOR. Gaano karami security guard na inuupahan niyang PAGCOR? Kahit na daw nung una na wala siyang sapat na kakayahan yung kanyang private security agency, walang kakayahan. Ni walang mga radyo, walang mga baril. Pero nakakakuha ng kontrata. Bakit? Gamit yung pwesto Di ba? Binaliwala lahat yan. Ang daming nasabit dito sa corruption. Meron ba na imbestigahan? Ni-imbestiga nga, wala Doon sa Senado lang. Wala naman yun sa Senado In aid of legislation and publicity. Mga kaibigan, yun, di ba? In aid of publicity lang ng mga senador yun. Pero pagdating sa pagkaso, hiwalay na trabaho yun ng ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nga tayo may tinatawag na check and balance. Ngayon, trabaho dapat yan ng ombudsman. At ngayon, sinasabi nitong ombudsman na sila kunyari, galit si Martires. Na siya ay biglang magpapaimbestiga dito sa mga kay Duque, tsaka sa mga responsable raw sa mga anomalous o irregularities diyan po sa Department of Health. Sipin ninyo, isa sa kabilang sa mga tinutukoy diyan, yung sense of urgency na sinasabi nung Dr. Liachon, pati yung mga namatay na frontliner na hindi nila tinulungan, pinagkaitan ng tulong. Isipin mo, gaano karaming buhay ng mamamayang Pilipino? Ilan tayo? Mahigit tayong 100 milyon, mga kaibigan, na mapapasanganib ang buhay. Bawat isa sa atin, meron tayong mahal sa buhay, meron tayong pamilya, na lahat tayo nanganganib. Kapag ka itong mga health workers natin na frontliners, mga kaibigan, sila ang mamamatay sapagkat nakataya ang buhay nila. At yun nga, merong mga namatay na hindi man lamang baliwala, mga kaibigan, sa DOH at sa gobyerno natin. Hindi natin alam kung drama-drama yung nagalit daw si Presidente. Ba't daw hindi binibigay? Huli na Aanim pa yung damo kung patay na yung kabayo. Anak ng tutsa naman oo. Kaya itong investigasyon na sinasabi ni Ombudsman Martires, ala nyo ba may naniniwala dyan? Ngayon, pag naniwala kayo, sorry na lang sa inyo. Bakit? Ano ba ibig sabihin niyang ginagawa niyang yan? At ngayon, bigla siya nagsasalita. Ba't ngayon ka lang magsasalita? Sino matatakot sa'yo? Nung kailangan kang magsalita at gumawa ng hakbang para gampanan ang inyong tungkulin na mapanagot ang mga gumagawa ng katiwalian
sa ating pamahalaan. Hindi mo naman ginawa eh. Saksakan kayo ng yabang nung pinagbababanatan yung pinalitan niya yung nagretiro si Justice yung babae, Carpio Morales. O hindi ba? Mga kaibigan, akala mo, malalagpasan nila yung ginawa eh. Yung kakayahan nun eh. Eh ni pantayan, hindi nga eh. At least yun merong na-accomplish yun eh. Nakapag-demanda yun ng mga sabit sa pork barrel eh. Eh kayo, ito bang administrasyon na ito, meron na napakasuhan kahit isa? Sino maniniwala dyan sa ombudsman? Eh siyempre tatanong nyo, bakit mo naman nasabi yan at bakit naman magsasalita yang si Ombudsman Martires? Mga kaibigan, kung hindi niya tototohanin, alam nyo dahilan. Kasi nga, ang gobyerno naubos na eh. Itong administrasyong ito, naubos na, nasaid na ang kredibilidad nito. Wala na tong credibility kahit saan. Sapagkat lumilitaw na ngayon na walang kakayahan natugunan ang problema ng sambayan ng Pilipino. Problema sa OFW. Sipin mo yan, minahal kanyang mga OFW na yan. Yan ang mga unang panatiko. Ngayon, may naririnig pa ba kayong OFW? Sa social media na lang yun nagpapanggap. Gawa lang ng mga fake news na troll yun. Pero, sa mga nakita ninyong sinapit ng mga OFW sa handling na ginawa ng kasalukuyang administrasyon, sa palagay nyo, kung kayo yung OFW, kung kayo yung mga mahirap na kulang na lang pati utot, is langhapin. May patatay-tatay digong pa yung iba di ba? Tatay digong. Ngayon, makapagsasalita pa ba ng ganyan yan? Sa dinanas nila? Yung mga OFW, kinuwarantin sa abroad para bago makauwi dito, 2 linggo. Pagdating dito, kukwarantin mo ng 2 buwan. Pinatagal mo sa mga motel. Bakit? May pera dun eh. Habang naka-check-in sila dun, gastos ng gastos. Sino kausap nila dyan? Tanong mo sa OWA. Pinaimbestigahan mo ba yung OWA? Martires? Katakot-takot na anomalya yan. Ba't nagpapaimbestiga ngayon? Yun ang tanong natin kanina. At kung hindi totohanan yan, ba't niya gagawin yan? Ba't di niya gagawin yan? Paano niyan tatakban itong sinasabi ni Dr. Liachon? Yang effort na yan, para tabunan ang pahayag, ang mga ipinapahayag ngayon ni Dr. Liachon. Mabigat ito. Bakit? Incompetence to dereliction of duty, incompetence. Sa harap ng pandemic, mga kaibigan, ultimong WHO, ewan ko kung nasusuhulan ng mga to. Nung una, pinuri pa sila. Yung pala, wala. Hindi pala totoo. At base ito sa mga sinasabi ngayon itong special advisor na pinwersa raw siyang paalisin sa pwesto o pagbitiwin
sa kanyang pwesto. Nagulat siya eh. May doktor ito eh. Ano palagay niyo sa mga doktor? Lahat yan eh. Walang pakialam sa pagpapahalaga sa buhay ng tao, puro pera lang. Tapos ang mag-uutos sa kanila, general, ano nalalaman ng general sa kalusugan? Para lutasin mo yung problema. Retired general. Kanina nga may kwento ko lang sa inyo. Meron akong, di ko na sasabihin kung sino. Nakaharap ko kanina. Asawa ng general. Alam niyo ba, nung makaharap ko yung asawa ng general, kasi po, merong nakiusap sa kanya, meron siyang para ipaki sa akin. Di ko na sasabihin ng detalye. Isa lang ang sasabihin ko. Yung tungkol sa kanilang pagkatao. Ito asawa ng general. Pero pag nakita mo, hindi mo sasabihin asawa siya ng general. Bakit? Ni katiting na luho ay hindi ko nakitaan. Pangkaraniwang tao ang dating. Asawa ng general yan. Hindi kagaya ng, alam natin, pag asawa ng general, kala mo kung sino. Di ba? Colonel pa nga lang, akala mo kung sino na eh. Pero ito, yung bang parang nagkaroon ako ng matinding kahihiyan sa katawan. Makausap mo yung isang taong gano'n na napakababa ng kalooban. Hindi mo makikita, pati sa pananamit. Kung ano yung makikita mo sa kanyang pagkatao, yun yung kalooban ng tao. Kitang-kita mo na. Bakas na bakas mo na. Ito mga walang hiyang ito. Akala mo kung mga sino pa eh. Mga kaibigan eh. Alam ba ninyo, yung mga kausap ko, yung isa kamag-anak na malapit ng isa sa mga pinanganganinuhang senador sa Pilipinas. Napakabababa ng kanilang mga loob. Mga kaibigan. Sa loob-loob ko, ganitong tao dapat nasa gobyerno eh. Yan ang totoo. Nasaid na ang kredibilidad ng gobyerno, especially ngayon. Hindi ba? Napakamapanganib nitong sinasabi ni Dr. Liachon. Sapagkat hindi tugma sa realidad yung ulat o information na ibinibigay ng DOH na dapat nilang ipaalam sa taong bayan. Yung nagiging secondary na lang yung corruption eh. May corruption na nga, mga kaibigan, ayon mismo sa investigasyon ng Senado, pagkatapos ganun pa, di parang ang tingin lang nila sa buhay ng tao, baliwala. Mga matay kayo dyan, bahala kayo. Basta't kami, nagkunwari dito. May press conference pa kami. Televised pa. Di ba? Kunyari, sinasagot ang mga tanong. Hanggang doon lang pala yun. Yan po, mga kaibigan. Kaya, ba't hindi lalabas sa lungga niya itong matagal pakuya-kuya-kuy dyan si Justice Martires, Samuel Martires, na matagal na nating binobomba para umaksyon sa ibang mga katiwalian. O bakit? Kasi, ang laking issue nito eh. Isipin mo, hindi importante ang buhay ng mamamayan dito. Kaya pala kung ibenta tayo sa incheck, gano'n na lang.
Wala pala tayong kwenta. Pare-pareho. Mga kaibigan. O kaya, bigla siyang lalabas. Yung corruption makapal na ang mukha nila dyan kumbaga sa albularyo yan, hindi mo na kayang, hindi na makukuha ang kapal ng mukha nito kung idadaan mo lang sa mga tapal-tapal ng dahon. Mga kaibigan. Ha? Wala nang nararamdaman niya pagdating sa corruption. Yun lamang perang inilaan, ang laki-laki na inilaan pera dito. Bakit hindi ma-account yung mga yan? Palihis lagi dun sa accounting. Bakit? Puro anomalous lahat Mga kaibigan, yung SAP, lahat yan. Yung financial assistance sa mga health workers, mantakin ninyo, nagagawa ninyo yun. Nagagawa nila sa mga taong nagtaya ng buhay. Sila ngayon yung mga tagapagligtas natin dito Kumbaga sila yung talagang mga bayani ngayon. Sa pakikibdigma laban sa ikinalat na virus ng China. Mga kaibigan, dito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa sa buong mundo. Sipin ninyo yan. Kayo ba, kung sila nga, di sila makalapit sa tao ngayon. Di ba? May iwas sila Bakit? Delikado Pagkatapos nagagawa ninyo na hindi ibigay ang kaukulang assistance at mga ayuda na dapat mapunta sa mga health workers na frontliners na nagtaya ng buhay at nangamatay na yung iba. Nagawa nila yan Sabi ko nga sa inyo, talo na si Hitler. Kasi yung mga katarantaduhang ginawa ni Hitler, o yung mga katarantaduhang nangyayari ngayon, na hindi na-imbento ni Hitler, ginagawa dito. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yun lang ang dahilan, kaya ano mangyayari dyan sa investigasyon na yan? Drama. Kailan pa ba nasangkot yan ngayon nyo lang iimbestigahan si Duque? Matagal na yan. PhilHealth. Ang daming anomalya. Tapos, wala namang kayong ginawa. Dito, bakit? Kasi nga po, matindi dating nito Etong sinasabi ni Dr. Liachon, yung nagbitiw o pinagbitiw na special advisor ng task force sa COVID-19. Inuunahan nila ngayon ng press release si Liachon. Ewan ko kung hinaharang ng periodiko rin at pumapayag ang periodiko, harangin ang paliwanag ni Liachon. Mga kaibigan, sabi ni Liachon, okay daw yan, yung investigasyon na yan. Kung yan daw, if it's one of the most powerful agencies of the law that is criticizing you, this only concretizes what I've been saying, that the Department of Health
Department of Health's response to this crisis has been slow. Napakabagal. Mga tamad, mga irresponsable. Sabi nga sa inyo, yun nakapagtataka Ang daming responsableng tao sa Pilipinas. Pero kung sino yung mga may tama, yung mga disqualified, yung mabantot ang track record, yun ang pinipilit ilagay Tamo yung kamakailan na inappoint sa TESDA. Napakabantot na nun. Ala namang kakayahan yun, yung Bertrice. Yung akala mo kung sino, nagkaroon lang ng katiting na kapangyarihan Akala niya mga utusan niya na yung mga tao, sila yung utusan. Mga kaibigan, dapat sila yung kumikilos na parang utusan sapagkat public servant nga Di ba? Saka nakakitang public servant, akala mo kung sino. Dito lang yun, sobra. Bagay sa nakaraan, marami din yan. Pero hindi dapat yun. Labag yun sa Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Ito si Dr. Liachon, hindi natin alam kung totoong kumbinsido siya sa biglang paglitaw ni Ombudsman Martires dahil sabi niya, if it's one, kung ito daw pinakamakapangyariang ahensya ng batas, ang bumabatikos, tinutukoy niya yung DOH. Ito'y nagpapatibay lamang. This only concretizes what I've been saying doon sa kanyang sinasabi laban sa Department of Health, sa kanilang irresponsableng pagtugon doon sa krisis na mabagal ang kanilang pagtugon. Sabi, yun daw, data management is bad. DOH yan. Their execution of their plans is bad. Yung pagpapatupad ng mga plano. Masama. This isn't right. Hindi ito tama. And it is possible that they are liable for the death of many Filipinos because the data they are churning out is so late. Sipin mo, inutukoy niya, sila ay responsable na dapat managot. Yun ang sinasabi niya. Panagutin sa pagkamatay ng maraming Pilipino dahil dyan sa mga maling datos. Deception yan Panlilin lang yan Katumbas ng kamatayan Mga kaibigan, nagagawa nila yun. And this data, sabi niya, is so important. Napakahalaga nito. Yung kanilang mga sinasabi niya, masama ang data nila. At saka, sinabi niya na itong DOH, yun daw masamang pamamalakad sa COVID-19 data sa bansa. Alam niyo, sabi niya, useless. Kung ano man yung ginagawa nila ngayon at nilalabas ng mga datos sa publiko, wala yan, baliwala yan, useless yan, walang pakinabang yan.
Sa madalit sabi, alam niya yung nangyari sa loob nung nandun pa siya. Siyempre, doktor siya, lalo-lalo na. Oh. Kanyang pinuna ang classification, ito pinupunan niya, yung classification, di ba, pag naglalabas ng datos sa TV, ng fresh, parang itlog, may fresh at saka late cases. Yung sariwa at saka bilasa, isda, yung mga kasong bago at bilasa na, saying this kind of reporting was not being done in any other country. Tama na? Gumagamit sila ng imbentong barometro sa pagre-report na hindi naman ginagamit sa ibang bansa kasi nga imbento lang nila yon, kathang isip lang nila. Sabi niya ito, bakit? Ba't niya nasabi yan? Ito, if you have around 7,000 cases, meron ka niyang mga 7,000 kaso, which are backlog, mga nakatenga lang, how will the IATF make a decision? Paano kayong gagawa ng decision? Their all data cannot be used to determine quarantine intervention or any intervention because it's not fresh data. Mga kaibigan, Yun daw lumang data, hindi naman magagamit para alamin yung ginawa nilang pag-quarantine, yung intervention, di ba? Yung ginawa ng gobyerno, anong klaseng quarantine ba ginawa ninyo? Di ba? O ano pa mang intervention, pakikialam ng gobyerno dahil hindi naman sariwa yung data nyo eh. Paano ka magre-report nga naman ng fresh data kung bulok yung data mo? Di ba? Ano i-report mo? Narito, sariwang balita. Isang bulok na isda. Isang bilasang isda. Ang bagong kaso. Ayan po, mga kaibigan. Ganun eh. Sinasabi mo, fresh, bulok. Ayun po, At, mga kaibigan, sinabi rin niya na siya'y naniniwala na siya'y talagang pinagbitiw. Yun ang paniwala niya. Ay sa kanya si Duque at itong si Duque, si Duque at saka yung presidential spokesperson na si Harry Roque, si Duque at si Roque. Ano yan eh. Magkabanding yata lagi yan eh. Did not like the way he publicly expressed his comments. Yon. Di raw nagustuhan. Parang akala mo kung sino, no ha? Si Roque at si Duque. Yan ang tinuturo niyang behind na gumawa ng pataksil na paraan upang siya ay mapagbitiw sa kanyang tungkulin. Sabi niya, it's as if the Department of Health is playing around. Ba, nanloloko itong mga ito. But these are lives. Pero buhay ito eh. Sipin ninyo, pinaglalaro ang buhay. For every wrong decision, sa bawat maling desisyon, the department makes so many lives. Anumang maling desisyon, bawat maling desisyon, ang gawin ng departamento
maraming buhay ang masasayang, mga kaibigan. Meron pang order the creation of the investigating teams. Palagay nyo ba hanggang kay Rockwell lang yan? Naniniwala ba kayong yung mga katiwalayan sa DOH magagawa ni Duque lang? At ang kapangyarihan na ini-exercise kung base sa sinasabi ni Liatchon na may kinalaman si Rockwell lang ba yun? Magagawa ba ni Rockwell na abusuin ang kanyang kapangyarihan sa ganang kanyang sarili lamang na desisyon? I don't think so. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sir Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kesyo, hindi raw masaya si Presidente Duterte sa mga pinapahayag na kritisismo laban sa gobyerno nitong si Dr. Liatchon. Tungkol sa paghawak ng gobyerno sa coronavirus pandemic. Yan ang sabi ng Malacanang. Naging transparent daw. Pinasisinungalingan nila. Naging transparent daw ang gobyerno. Kasi nga po, dahil tinutukoy nitong si Liatchon na ang nasa likod na para siya pagbitiwin sa pwesto si Rockwell at saka si Duque, mga kaibigan. Ano sabi ni Rockwell? Pumayag daw ang presidente na ito si Liatchon hindi dapat na pumupuna sa gobyerno sa pag-handle o pagpamamalakad, paghawak ng pandemic. Mga kaibigan, yan ang hirap Merong ina-appoint na gusto, manood ka na lang. Paano kung may konsensya yung nakaupo? Hindi naman lahat ng tao yata na nasa gobyerno, lahat walang konsensya. Di ba? Paano kung inusig ng konsensya isang tao, ibig mo sabihin magsasanla na lang siya ng kaluluwa niya kay Satanas, tsaka sa impyerno? Ganun ba yun? Ewan ko sa inyo. Di ba? Sabi nito, si Liatchon, binibigyan niya ako ng masyadong kredito. Siyempre, pa-humble effect. Pa-humble effect si Rockwell.
Yung pa-humble effect mo, hindi mo na pwedeng gamitin yan, yung pa-humble. Saksa ka ng iyabang ka kung makapagsalita sa TV, tapos magpapa-humble ka. Sino maniniwala sa'yo? Di ba? Bibigyan naman na niya ako ng ng masyadong kredito Kasi nga, gusto niyang palitawin, wala siyang ganong kapangyarihan. Di totoo yan, Rockwell. Ikaw naman, Sobra na nga kayo sa paggamit ng kapangyarihan. Pati media nga, nabubusalan mo Di ba? Ano sabi niya? Pambansang laway lang po ako. Ba? Talagang pa-humble, Bagay, laway, pwede mo talagang tapakan yan Di ba? Pero kulang yung sinabi niya. Pambansang laway ka nga. Hindi mo lang sinabi na panis na laway. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Wala po talaga akong kapangyarihan. Ba? Ano, gusto mong kapangyarihan? Yung kay Darna? Ba, humanap ka ng batong itim. Wala rin siyang kapangyarihan Ba, hanapin mo si Ding. Baka dala yung bato ni Darna. Yung batong itim. Balita ko, lumuluno ka rin ng batong itim May sigaw ng Darna. Di ba? Mga kaibigan. Ano ba ito napuntahan natin? Ano ba ito? Programa ba ito? Gay bar. Ito ba Malacanang o gay bar? Ito. Tuloy ko lang to. Yung pahambol. Kunyari, Wala po talaga akong kapangyarihan na mag-compel sa kahit sino, sa kanila, na mag-resign. I am just the national saliva sa English. What kind of saliva is that? Is that with phlegm? Saliva with phlegm? Or I don't have the power to compel anyone to resign. English lang Di ba? Ba't ganun ang dyaryo ngayon? Sinabi sa Tagalog, kailangan pa nilang Englishin. Para bang gusto nila ipakita na English newspaper sila, pero magaling silang magsali ng English mula sa Tagalog. Ganun. During our last meeting with the President, sabi niya, the President himself asked why Liachon was talking like that. So, let me correct you, Dr. Liachon. It's not me. It's not Secretary Duque. But the President himself noted that you should not be doing that, what you were doing. Tatanong nyo naman sa akin, kung hindi pambansang panis na laway na ito si Roque. Kasi nawala na yan dyan di ba? Bumalik lang panis na di ba yung panis yung, wala na yun panis na nga mga kaibigan Naalala ko tuloy yung nagtitinda ng pandesal sa Tondo. Pag umaga, alam niyo naman sa bakery. Tao, umaga pa lang, hanggang bumibili ng pandesal. Mga kaibigan, may bumili. Itong bumiling ito, umuwi, nakabili. Kalain niya bumalik. Sabi, sosoli ko itong pandesal. Bakit? Ba't mo sosoli? Panis na Magang-maga, sipin mo, panis na raw yung pandesal. Sabi nung natitinda,
gago ka pala, baka yung laway mo panis. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Alam niyo yan, panis na laway, nangangamoy yan eh. Di ba? Ang baho niyan. Tapos kung maka-arte ka, pambansang laway ka. Oh. Yan ho, mga kaibigan. So, sa ngayon, tatapatin ko kayo, kahit ano pa sabihin ng Malacanang dyan, kahit si Presidente Duterte mismo, mas kapani-paniwala si Liatchon sa inyong lahat. Bakit? Dahil ba si Liatchon lang ang gusto nating paniwalaan? Dahil ba ayaw na natin silang paniwalaan? Kahit wala na silang kredibilidad? Ba hindi. Bakit para sa atin, mas kapani-paniwala ang sinasabi ni Liatchon? Kasi po, yung sinasabi ni Liatchon, yun ang tumutugma sa realidad na pangyayari. Hindi dahil sa ayaw natin silang paniwalaan. Hindi ba? Yun eh. Hindi nyo ba alam? Baka, teka muna, tinatawagan ko si Bad Eli, Kuyukot Soriano, mga kaibigan. Si Eling Kuyukot, may concert kasi ito. Bibili ko ng ticket. Mahilig mag-concert ito eh. Itong damuhon to. Mga kaibigan, itong wanted, fugitive, rapist, leader ng ADD, MCGI, si Bad Eli Kuyukot Soriano. Maraming miyembro bibili niyan. Ngayon, may nag-oosyoso, nagtatanong sa akin, maganda ba niya concert ni Brad Eli? Magaling bang kumanta yan? Baho ka ko. Bakit? Ika ako naitanong mo. Mangyari na balitaan ko niya, may concert na gagawin yan. Ganun ba? Gusto ko niyang makapanood at bumili ng ticket para mapanood ko siya. Pero bago ako bumili ng ticket, sabi niya, gusto ko munang malaman sa'yo. Kung yan ba si Bad Eli, magaling kumanta yan. Para kung panonoorin kong concert niyan, hindi ba masasayang ang pera ko dyan? Hindi. Sabi ko, in-endorse ko pa eh. Mga kaibigan, manood ka. Hindi, anong masasabi mo? Hindi ako magsasabi sa'yo. Paano ko malalaman na hindi masasayang ang pera ko? Paririnig ko sa'yo. Kaya sabi ko, makinig ka ngayong gabi. Ganun ba? Sige. Pakikinggan ko At iparirinig ko, kaya kita pinakikinig, iparinig ko sa'yo na yan si Bad Eli Kuyukot Soriano. Magaling kumanta yan. Panoorin mo concert niyan. Bakit? Parinig mo. Narito. Ganito kumanta si Brad Eli sa kanyang concert. Ina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina Landipa, hubot-hubad nagbobomba. Narinig nyo? Si Bad Eli yun. Ulitin ko Ganito kumanta yan, nagko-concert siya. Ito kinakanta niya pag may concert siya. Ina Valencia, Estela Suarez nagbuburles,
si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina landi pa, hubot-hubad nagbobomba. Walang yung concert yan, oh, mga kaibigan. Oh. Alam mo kung saan gagawin ng concert? Ha? Ba, isa ko daw eh. Sa grandstand. Ano masasabi mo rin sa kanta mo? Bad Ellie. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Mga kaibigan, oh. Gusto nyo mapakinggan ulit? Kung paano kumanta si Bad Ellie. Oh, ito. Pina Valencia, Estela Suarez nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana naglilislis, si Kirina landi pa, hubot-hubad nagbobomba. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eto, tinan ninyo, mga hakbang ng gobyerno, di ba? Mga hakbang ng gobyerno. Kaya nyo naman makinig sa tama eh. Alam nyo, yan po na. Lalo na constructive, hindi masama yan. Ikaw ba, nung maliit ka, hindi ka pinuna? Simula nung maliit ka? Kahit siya nga magpunta, kahit sinong tao, pinuna yan. Unang-unang pupuna sa'yo, magulang mo. Ibig ba sabihin, pagka pinuna ka ng magulang mo, masama yun? Oh. Ganon din ang publiko. Kasi merong responsibility kayo sa publiko. Accountable kayo sa publiko. At merong mga kamukha namin na naglilingkod bilang mamamahayag, pupunahin namin kung ano yung nakikita naming kamalian, pero hindi dahil ayaw namin sa inyo. Ano mapapala namin kung gagamitin namin ang mikropono para lang awayin kayo? Ano, napala ko ron? Meron ba? Wala. Ba't natin ginagawa yun? Para malaman nila na mali ang kanilang ginagawa. Lalo na ang presidente. Malaman ng presidente ang gumagawa ng kamalian sa kanyang gobyerno. Katulad din ang sinasabi ni Liatyon. Meron bang, yung bang pagkabahala ni Liatyon sa maling ginagawa, yang mga inatasan ng mga siwa sa pandemic, mga kaibigan, itinuturing nyo bang, dapat bang ituring na masama yun? Pagka dinipensahan mo pa yung mali, ibig sabihin, isa ka pang incompetent. Itong sinasabi ni Roque, galit pa raw si Presidente ron. Aba, saan ka matutuwa? Doon sa hindi totoo? Doon sa nagsasapanganib sa buhay ng marami? Abay, ibang klase yun. Ha? Bay, ayawan na. Di ba? Ano yan, nilagay kayo para ipag-iitan nyo mali? Ba, hindi pwede yan. At hindi tama yan. Sa inyo lang pwede yan. Oh, di ba? Sa inyo lang yun. Walang ganong standardo pamantayan. Katunayan, may batas pa nga ng pamantayan para sa mga employees and officials na dapat sundin. Lalo nito, mabigat ang sinasabi ni Liatyon.
Katulad din po ng nauna na nating sinabi ilang beses na sa mga nakaraan na ang eskwela hindi muna dapat ipagpatuloy ngayon taon. Mas naniniwala ako sa panawagan ng mga local officials na una na nating nabanggit, di ba? Sa pangunguna ng mga local, yung mga municipalities, mayors, municipal mayors. Di ba, sabi nila, mas mabuti, after January 30 na, ang pasukan, mas safe yun. E lalo ngayon, itong ipinahayag ni Liatchon, ang nagpapatunay na delikado sapagkat wala kayong ginagawa. Imbes na ipagtapat ang katotohanan, ay tinatakban pa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron na naman, no? Hindi lang mga mayors na nagsasabi ngayon. Pati mga gobernador. Ito sabi ng mga gobernador. Ito naman yung League of Provinces of the Philippines. Noong mga ilang linggo nakakaraan, yung local mayors, di ba? Yung mga municipal mayors sa buong bansa, mas marami yun. Sila'y nanawagan sa Department of Education dahil dito, sila lang kasi naniniwala eh. Yung si Briones at Tribida. Kung Kastila yan, ang apelyido niyan, Atribida eh. Atat na atat eh, sa school opening. Bakit? Makikinabang mga eskwela eh. Katunayan, may balita yung pong mga private schools, nagsasabi na, lugi na kami. Sa tagal nitong parang it goes without saying na sila pa ngayon ang kailangang tulungan ng gobyerno. Bakit? Kasi ang binibilang nila yung lugi, yung kinita sa mahabang panahon. Binilang nyo ba? Di ba? Kinuwenta nyo ba kung gaano kalaki ang nakamal ninyo na salapi sa mga estudyante, lalo na sa mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak na kahit na ikangay dugo at luha, ang ipuhunan, mapag-aral lamang sa pribadong paaralan yung mga karaniwan tao. Di ba? Di ba, Alisana, kung lahat tayo may kakaya magpaaral sa Ateneo, Lasal, Sambeda, wala eh. Nasa ko ano yung mga universidad na mga mas mura. Sinisikap na magulang yan. Magkaroon ng magandang education ng kanilang mga anak. Masabing doon nakapagpatapos ng anak. Na walang habas kung pahirapan ng kung ano-anong paniningil. Parang Meralco rin. Pati eskwela, ganun. Sipin mo, mga graduation lang dati, di ba?
ginagawa sa iba para bago magpaalam yung estudyante, gagraduate ng elementary, high school, bay, tinataga pa sa graduation, sisingilin ng libo-libo para ibabayad sa venue. Lumalabas pa PICC. Pero, may ginastos ba sila ron maliban sa upa? Ilan yung singilin mo ng 5,000 halimbawa, isang estudyante na gagraduate? Gaano karaming estudyante yan sa isang universidad? Na tigli 5,000 at magkano lang ba yung venue? Samantalang sa sarili nilang universidad, meron naman silang venue ron. May auditorium, may theater, di ba? Kung wala, di doon kayo sa ground kayo, doon sa, anong tawag mo, sa campus, di ba? Doon kayo mag-graduation. Ba't pagbabayarin mo? Dito lang sa pinaplanong pagbubukas ng eskwela. Walang gagastosin ng eskwela lumalabas kung mag-o-online. Di ba? Ano ginagawa nyo? Di magkakamot lang kayo ng itlog nyo rin sa eskwela. Pero, nakapaningil kayo ng tuition. Yung malaking responsibilidad na dapat tugunan ng eskwelahan kung bakit pinag-aaral yung mga anak para makatuwang ng mga magulang sa paghubog sa kanila mga anak at pagpapalaki sa kanila, ang gaganap yung magulang na rin di yung magulang ang bayaran nyo ng tuition, mga damo kayo, dapat yung DEX, ang bayaran nyo yung mga magulang. Para, ika nga po, sila ay ma-inspire na gabayan ng kanilang mga anak sa pagtuturong kanilang dapat matutunan sa pamamagitan ng mga kung ano-anong internet, mga TV, may radio pa Radio, malabo yun. Patugtugin nyo na lang yung kay Yoyoy doon, yung mag-exercise tayo tuwing umaga. Yan, pag mag-exercise ka, pwede yung radyo. Di ba? Habang tumutugtog yung kanta ni Yoyoy. Pero ano ito lecture ito di ba? Lektura ito sa mga subject kung yung actual nga niya, nakikita at naririnig mo yung nagsasalita Minsan maiinip ka di ba? Mangangawit ka rin Yung pa nasa radyo. Sabi ko nga sa inyo, buti wala na si Kuya Cesar. Kundi, yun ang magbabasa ng lektura, mo. Mga kaibigan. Di ba? Ang bagal magsalita po nun. Ganun ho yun mga kaibigan So, eto, ang sabi ng mga gobernador, iurong muna yung opening ng klase, at sila ay nagdududa sa kahandaan ng gobyerno na ipatupad yung distance learning strategies. So, yung sinasabi natin kanina na mas kapani-paniwala si Liachon kaysa kahit kay Presidente Duterte, mas naniniwala ako kay Liachon sapagkat yung sinasabi ni Liachon, yun ang tumutugma sa realidad kaysa sinasabi ni Presidente Duterte. Di ba? Katulad nito. Noon pa natin sinasabi, huwag niyo ipilit yan. Katarantaduhan niyang uumpisahan ninyo enrollment. Ang laki ng gagasusin ninyo, malaki na naman pera mawawaldas dyan. Hindi pa nga naumpisahan, hulaan ko na. Anomalya yan yung bibili ng transistor radio saan? Sa China? Yung tigbe 20 pesos, pababayaran ninyo ng 300 sa gobyerno? Anong kalokohan yan? Tsaka yung transistor, bibili ka ng baterya ron. Di ba? Kung di karamihan ng transistor radio,
o radio, di baterya yan eh. O kaya kuryente. O sino mapeperwisyo? Habang nadadagdagan ang konsumo ng kuryente sa bahay, ang napeperwisyo, magulang. Lumalaki, gastos ng magulang. Di ba? Hindi niya pa naaasikaso yung ibang bagay na mas importante rin niya. Di ba kaya mo pinag-aaral yan para ang magulang makakilos, di ba? Sa ibang bagay. Kaya ka nagpapaaral ng anak. Isa sa dahilan yon, di ba? And at the same time, nakakapag-acquire ng kanyang foundation ang isang nag-aaral, di ba? Na anak. Hindi mo maintindihan ito eh. Kitang-kita mo na ang realidad eh. Lalo ngayong nagsalita na si Liatchon na hindi po proportionate sa reality. Yun ang ibig sabihin eh. Hindi tugma sa realidad ang pinagsasasabi ng gobyerno sa pandemic. Ibig sabihin, mas nakakatakot ang realidad kesa sa report lang na araw-araw nating naririnig na dagdagan ng ganito, may press cases, meron dati. Di ba? Yun ang logic eh. Yun ang sentido común. Tapos pagpipilitan ito si di ikaw na lang magklase mag-isa mo. Baka mas kailangan mong bumalik sa klase. Kasi ang hirap mong umintindi. At naatat kang makapangolekta ng tuition yung mga private school. Gusto mo pa, itaas ang tuition fee. Saan mo pa kukunin ngayong naghihirap ang mga tao? Ngayong naubusan ng pera mga tao? Bumagsak ang kanilang kabuhayan? Dahil sa puro hindi tugma ang ginagawa ng gobyerno, ang pinaplano. Di ba approved by the President yung mga balaki ni Briones, naka-televise pa nga. May imprimatur ni Presidente Duterte. Paano kaming maniniwala ngayon sa report dito pagdating sa kaso ni Liatchon, mas kapanipaniwala si Liatchon kaysa kay Presidente Duterte. Dahil yung sinasabi niya, yung binibigyan niya ng imprimatur, mali eh. Compared mo sa reality na hindi mangyayari. Mga kaibigan, ang mangyayari lang, pera. Kita mga eskwela. Yung sinasabing nagrereklamo mga universidad, hindi dahil sa ayaw namin kayo kumita. Pero wag niyong gamiting sangkalan yan para kayo makasandok ng pera sa gobyerno. Para ninyo pakialaman ang pondo ng gobyerno. Bakit? Matagal na kayong kumita eh. Ang kinukwenta ninyo yung hindi nyo kinita dito sa pandemic. Pero yung kinita ninyo sa mahabang panahon ay inyong kwentahin. Sama nyo sa kwenta, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sabi nga natin meron pa bang pinakamagaling para maubusan na ng paliwanag itong gobyerno na malabong paliwanag? Mga kaibigan, wala namang nagagawa. Tigil na natin ang kalokohan. Lahat ng binabalak ninyo, huwag nyo na ituloy. Isa na lang ituloy nyo. Kasi nakikita namin dyan Ako, wala naman kayong pinag-ahanda kundi yung 2022 Total, yun ang gusto ninyo. Ayaw nyo nang may kontra. Ayun, pag may kontra, si Bat. Di ba? Total, ayaw nyo niyan. Ang gawin nyo na lang, ituloy nyo na yung quarantine hanggang 2022. Isagad nyo na.
Total, wala rin naman kayong gagawing matino. Ito sinasabi ninyong opening of classes na gusto ninyo mangyari, hindi naman pwede yan eh. Kahit ako magulang, sabihin mo, opening of classes, papapasukin ko ba anak ko kung matino ang pag-iisip ko? Ha? Ba hindi? Hindi ko papapasukin. Walang matinong magulang ang nasa matinong pag-iisip. Ang magpapaaral ng anak niya ngayon. Oh, sige nga. Tingnan ko kung di magmukhang loko-loko yan si Briones. Parang MMDA. Walang ginawa kundi pagkakapira. Bicycle lane. Napag-usapan yung bisikleta. Bumili agad ng pintura eh. Nagpintura ka agad na mahaba doon sa EDSA. Talagang ano na eh. Disregarded na yung kahihiyan eh. Ha? Wala na sa kanila yun. Sipin mo, labag sa sentido común yun ha. Ilagay mo yung bisikleta doon sa EDSA. Di lalo na. Nagka-leche-leche na lalo ang disgrasya dyan at saka pagsikip. Kalahin mo, bawasan mo yung dadaanan ng mga motorista ron. Bibigyan mo ng espasyo yung bisikleta, malalagay pa sa panganib. Disgrasya, abuti natin dyan. Hindi mo alam kung saan nangihiram ng mga utak ito mga to eh. Mga kaibigan eh. Diba? So, masisisi nyo ba kami? Ano, sisisihin nyo kami? Bakit sisisihin? Ayaw niyang maniwala sa gobyerno eh. Puro kayo batikos. Ba't mali ba itong pag-intindi namin? Kami ba ang nagpa-resign kay Liatchon? Ano, kinalaman namin sa resignation ni Liatchon? Kami ba nag-imbento niyan? Kami ba nagnakaw dyan sa DOH? Yung nagsasalita, yun ang gusto niyong gipitin. Pero yung gumagawa, na sinasabi nung nagsasalita, paborito niyo. Ano ba yan? Anak ka ng... Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Hindi maintindihan. Di ba? Puro kayuhin eh. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Hindi maintindihan. Yung masama, ginagawa niyong mabuti. Yung mabuti ay ginagawa niyong masama. Anak ka ng, saan ba kami pupunta? Saan niyo gusto? Sasakay ka ng bus, Darating si Nebria. Ba't ka nakatayo dito? Katayo yung tao, Ha? Pagkatapos, puno na niya, Kaya ka nakatayo. Hindi nasusunod ang social distancing. Naka-TV pa ang sabi, ikaw naman, pag nakita mo, puno na yung bus at nakatayo ka na, bumaba ka na. Nako. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Hindi siya anak ng pu. Siya'y dating pu. Dating pulis. Di ba? Mga kaibigan. Tama ba kami? Kami na naman ang mali niya sa bandang huli. Sisisihin niyo na naman. Kaya hindi magtagumpay ang gobyerno dahil sa pagpunan ninyo. Ano? Kahit punahin namin kayo, 24/7, hindi na kami matutulog sa pagpuna.
Baliwala naman yun dahil binabaliwala nyo naman eh. Wala naman kayong binago eh, doon sa pinupuna sa inyo eh. Nagtsatsaga na rin kami. Bakit? Eh gusto rin namin gumanda. Gusto rin namin kayo magtagumpay. Ba, pinupuna mo, gusto mo magtagumpay. Aba, oo. Hindi yata tugma yun. Eh sa mga siraulo, hindi tugma yun. Eh ba't mo nasabi yan? Eh syempre, pag pinuna natin, gusto natin sila magtagumpay. Paano nagiging tugma yung gusto mo magtagumpay dun sa pagpuna? Eh di baguhin nila. Di ba? Yun ang dapat nilang gawin sapagkat accountable sila. A public office is a public trust. Di ba? Hirap magpaliwanag. Namalat na ako. Kasi pag nagtagumpay ang gobyerno, kaya natin sila gustong magtagumpay. Pag nagtagumpay sila, sino makikinabang? Aber? Sino? Hindi ba tayo? Hindi ka ba dadakilain ng pati ninuno namin, dadakilain ka kapag ginawa mo ang mabuti para sa mga mamamayan sa amin. Pag nagawa niyo yon, yung ninuno namin nakalibing na. Dumadakila sa iyo yun, makakala mo. Oh. Bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan